Hey kalakwatsa! Day off ko nga pala uli kaya naisipan ko magpagupit at magpa-facial na rin. Dito nga lang pala ako nagpapagupit malapit sa amin. Since mura na, kabisado ko pa yung mga barbero. At sa halagang 35 reals nga, may haircut ka na, nakapag-relax ka pa dahil nakapagpa-facial ka na. At dahil every other month ko nga lang pala ginagawa to, syempre, sinulit ko na. After ko nga magpagupit at magpa-facial, nagpunta ako sa mga malapit na supermarket sa amin para maghanap ng antiperspirant. At namili na rin nga pala ako ng mga konting kailangan ko pang personal. Konting stocks, konting pansit canton. Importante kasi kahit papano dapat may konti ka pa rin mga stocks na naka-ready para just in case na magutom ako, meron ka agad akong pagkain na maihahain. Pero ang sadya ko nga talaga dito sa aking paglabas ay tumingin ng deodorant dahil sobrang init dito sa Saudi. Siguradong papawisan ka kahit lumabas ka lang saglit. Tumingin nga rin pala ako ng mga ready to cook na pagkain, mga frozen products. Kaya lang, medyo tight kasi ang budget ko kaya hindi na muna ako bumili. Bibili nga sana ako ng isang pack ng hotdog kaya lang mahal. Kailangan palang bilhin na minsanan. At since masyado nga madami yung para sa akin, hindi ko na muna kinuha. Pagbalik ko nga ng accommodation, tinuloy ko yung paglalaba ko. At dahil iniwan ko nga yung labahin ko nung lumabas ako, tinapos ko na lahat. Grabe, ang dami. Hindi kasi talaga maiwasan na maipon yan sa isang linggo. Ginawaan ko na rin pala ng paraan para maisampay ko lahat sa higaan ko. Pagkatapos ko nga magsampay, tsaka pa lang ako kumain. Dahil late na, nagsayang na ako ng isang gatang. Binanlawan ko muna ng 3 beses yan sa tap water bago ako naglagay ng mineral water. Pagtapos ko nga hugasan yung bigas, sinukat ko na ng mabuti para hindi masayang yung bigas. Yung tamang sukat lang ba ng bigas para hindi naman masayang yung sinaing. Nagbigay nga rin pala ng ulam yung tropa kong si Jay. At habang naghihintay nga ako ng sinaing, tinupi ko na muna yung mga damit ko na nauna nang natuyo. Dahil medyo natambakan nga ako ng gawain, ngayon ko palang natapos yung mga pagtiklop ko ng damit. At habang hinihintay ko nga na maluto yung kanin, nag-check muna ako ng inventories ko. Ako rin kasi ang nagsisend ng daily orders. At sa wakas, kakain na nga rin ako. Takam na nga ako sa ginayat na sibuyas at kamatis kaya gustong gusto ko na rin kumain. At tamang-tama may nakita akong nilagang itlog. Isinama ko na yun sa dinner ko para kahit papano may masustansya naman akong kakainin. May natira pa nga palang sandwich na inuwi ko nung nakaraang pagpasok ko mula sa trabaho. Kaya ang ginawa ko, syempre, kinain ko na rin para hindi naman masayang yung pagkain. Grateful din talaga ako dahil kahit papano, hindi na ako masyadong gumagastos sa pagkain. Dahil may mga naiuwi akong sandwiches. Pagtapos nga kumain, nag-prepare na rin ako matulog. Pero nag-consolidate muna ako ng benta para malaman ko kung may mali or may mga kailangan baguhin or may mga kailangan i-correct. Para pagpasok ko kinabukasan, alam ko na yung mga hahanapin ko kung meron mang mali o yung mga aayusin ko sa benta. Nakikita ko kasi mula sa computer yung mga nangyayari sa tindahan kahit na wala ako. At bago nga ako matulog, syempre, nag-workout muna ako ng konti. Medyo nakasanayan ko na kasi mag-workout bago matulog. Pang-relieve na lang ba ng stress para kahit papano, matulungan tayo madi-stress. At ready na nga akong matulog. Inayos ko na lang ng konti yung mga gamit ko. Tapos, nahiga na rin ako. At dahil may panibagong araw na naman tayong kakaharapin bukas, syempre kailangan muna natin magdasal. At magpasalamat sa Diyos sa kalakasan na bigay niya sa atin. O siya, paano? Paalam, salamat!